Mga kaibigan, magandang araw po ng linggo sa inyong lahat. Happy Sunday po. Update ko lamang po kayo sa lagay ng ating panahon. Pero bago tayo magpatuloy, sa mga hindi pa po nakalike at nakasubscribe sa ating YouTube channel, pahit na rin po ng notification bell para ma-notify ko po kayo sa ating mga latest and weather update. Mga kaibigan, wala po tayong binabantayan na bagyo po ngayon sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Kahapon po kasi ay nakalabas na itong si Bagyong Igme, no? Good news po ito. At ngayon, meron na lamang po siyang layo na 550 kilometers dito po sa may bandang north of Itbayat, Batanes. Ang hangin po niya ay mahina na rin, nasa 45 kilometers per hour na rin po siya. At ito pong bugso niya ay nasa 70 kilometers per hour. Pa northwestward po ang kilos sa bilis po na 10 kilometers per hour. Pero ngayong araw po ng linggo, patuloy pa rin po tayong makakaranas ng maulap na kalangitan dahil pa rin po dito nga po sa hanging habagat. So especially po, no, yung mga lugar po na apektado nitong hanging habagat ay ito pa rin pong area ng Babuyan Island at Batanes. Occasional rains po ang posibleng maranasan dyan o yung pabugso-bugso pong pag-ulan. Madalas po yan nangyayari sa hapon, sa gabi, no? Madalas yan mga kaibigan. So kung kayo ay may mga lakad sa hapon sa gabi, mas maganda manatili na lamang sa ating bahay, no? Or obserbahan natin, no, yung galaw po ng panahon. At samantalang yung ilang lugar naman po ng Metro Manila, kasama na ang dares ng bahagi ng Luzon at Western Visayas, makakaranas pa rin po ng maulap na kalangitan, dulot pa rin po ng hanging habagat, no? Ito pong hanging habagat mga kaibigan ay hindi na po magtatagal. Inaasahan po by next week, September 29, no? Araw po ng Sabado yon, ay ito po yung nalalapit na pagpasok nga po ni hanging amihan. So tulad ng aking sinasabi mga kaibigan, etong hanging amihan, no, ay hindi kasing lakas po ito nga pong si hanging habagat or southwest monsoon. Kilala din bilang isang northeast monsoon itong si hanging amihan na nanggagaling po, no, dito po sa may bandang China, sa Siberia, at umiihip yung hangin po papasok po dito sa Southeast Asia, no, kasama na po tayo dyan natatamaan. Kapag ganitong buwan po kasi nagtataglamig doon, yung ihip ng hangin direktang tumatama sa ating bansa. Kapag hanging habagat naman, sa may bandang kanluran po nang gagaling yung hangin, mainit po yung lugar doon, papasok naman sa atin. So magbibigay din po ng pag-uulan etong hanging amihan, no, sa ating bansa. Pero unlike po kay hanging habagat, hindi po ito nakakabuo, no, ng mga cloud cluster or mga thunderstorm. Bibihira po. Kung meron man, ito ay malimit lamang. Hindi kagaya ng hanging habagat, no, madalas po lagi may kumpul ng kaulapan or mga cloud cluster na nabubuo sa labas at sa loob po ng ating bansa. By next week po, inaabangan natin yan mga kaibigan. So bago rin yan mga kaibigan, meron din po tayo ngayong rainfall advisory, no, sa ilang lugar po ng ating bansa. Especially yung mga lugar pa rin po na apektado nito nga pong hanging habagat. Kung titingnan nyo mga kaibigan, dito pa rin po sa ilang bahagi ng ating bansa, nakataas pa rin, no, ang heavy rainfall warning number 4. Asahan pa rin po ang pag-ulan, light to moderate po na pag-uulan na posibleng tumagal hanggang 2 hanggang 3 oras dito po sa area ng Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan at portion po ng Apayao. Kasama na rin dito ang ilang bahagi ng Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao at Benguet. So, posibleng magbago rin yan mga kaibigan, at kung ulan yan, ito matatagal po ng 2 hanggang 3 oras, mag-ingat po tayo sa banta po ng pagbabaha sa mababang lugar at landslide din po, no, sa mga landslide prone area. So, tulad ng aking sinasabi mga kaibigan, ito pong buwan ng Setyembre hanggang sa matapos po, hanggang katapusan, ay wala po tayong inaasahan na anumang bagyo or mga cloud cluster or low pressure area na papasok po sa loob ng ating bansa. Minomonitor na lamang po natin at binabantayan natin ngayon yung pag-alis nga po ng hanging habagat at yung pagpasok naman po ng hanging amihan. So mararanasan na natin ngayon ang malamig na hangin, pero it doesn't mean na hindi po ito magbibigay ng pag-uulan. Kung natatandaan po ninyo last year, no, yung hanging amihan mas nagbigay pa nga po ng patuloy, no, na pag-uulan sa ilang bahagi. So bare months hanggang Marso yan mga kaibigan. So ilang buwan din po yan, no, at posible kapag nagkaroon ng mga bagyo tapos merong hanging amihan, mas matindi po ang epekto nito mga kaibigan. So ano ang magiging epekto nito mga kaibigan? Bukod po kasi sa mainit na
hangin si habagat, etong si amihan ay malamig talaga ang nabibigay na tubig or hangin nito. Minsan may kasama pa po itong hailstorm o yung mga parang yellow po na ulan. So mas delikado po yon kapag ganitong season. So ang kagandahan din dito mga kaibigan, no, hindi ito palaging nagbibigay ng bagyo, no. Kung ang hangin habagat minsan 5 bagyo ang sunod-sunod sa isang buwan, ito po malimit. Ang pinakamarami na nakaya niyang maiproduce ay 2 bagyo lamang po mga kaibigan. So mas maganda naka-alerto at nakabantay po tayo sa lagay ng ating panahon. Ngayon kaibigan, paalalahanan ko lamang kayo, magdala kayo ng payong at jacket kapote ngayong araw po ng linggo, no. Maging alerto pa rin tayo dahil meron pa rin tayong southwest monsoon or hangin habagat na nakakaapekto at nagpapaulan pa rin sa ilang bahagi ng ating bansa. So yun lamang muna mga kaibigan ng update sa lagay ng ating panahon. Patuloy ko kayong i-update sa mga susunod na kaganapan, and please huwag kalimutan mag-like and subscribe for more weather updates. Maraming salamat po sa inyong lahat.